Salamat sa amin. Salamat muli kami mag-aaral ng salita, Panginoon. Bigyan mo ng talino ang bawat sa amin, lalo na kung papayag niya yung salita. Maunawaan namin ang mga bagay na dapat mong ipaunawa sa amin. Alam na, Panginoon, na hindi mo kayo babayaan at bibigyan mo kami ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo, sapagkat alam ko, Panginoon, na ikaw ang papala nito. Kaya, Panginoon, salamat po. Patuloy ang pagpalayan ng bawat sa amin sa pangalan ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Ngayon po yung tinatawag na buwan ng mga pag-ibig. Tama po ba? Marami po sa panahon ngayon na nagse-celebrate ng pag-ibig. Naalala ko po nung kami ni Eva ay nag-opisina pa sa Makati. Pagka ganito pong February, meron po mga, nauso po yung yung telegram, singing telegram. Nakiabutan po ba niya singing telegram? Pupunta po doon at kung sino po yung gustong haranahin, haharanahin po. Galing po doon sa niliyag. At marami mong bagay, siyempre, kanya-kanyang bigay ng chocolate, bigay ng rose. Yan yung mga pangunahing sistema ng buhay ng bawat sa atin. Pero ano ba ang kahalagahan ng Valentine sa atin? Ito ba ay literal na galing sa Biblia o ano? Kasi, dapat ba nating itong ipagdiwang bilang mga Kristiyano ang Valentine's Day? Na sinasabi natin, na pag ganitong month, marami ang nagkakaroon ng reconciliation dahil nga sa pag-ibig. At marami naman yung pumupunta sa isang bagay na talagang yung pag-ibig ay nadadama ng isang tao. Pero gaano bang kahalaga talaga ang Valentine's sa bawat isa atin? Ngayon, saan ba nanggaling itong Valentine's Day na ito? Ito ba ay nanggaling ba sa Biblia o nanggaling sa mga bagay na dapat natin maunawaan bilang isang Kristiyano? Noong 270 AD, sa pangunguna po ni Claudio II, meron po sila na si Claudio II, ang kanyang mga tauhan sa Roma ito sa Rome. Kailangan ni Claudio II ng maraming kawal. Dahil kabi-kabila ang labanan noon ng panahon yun. Ngunit, yung mga tao ni Claudio II doon sa lugar nila ay hindi makapunta yung mga mga lalaki dahil may mga pamilya. May mga pamilya. Hindi naman niya masabi doon sa mga kwan dahil may pamilya Ang ginawa niya, nagbigay siya ng kautusan, bawal ang mag-asawa. Para yung mga lalaki ay makasama bilang isang kawal. Ngunit, yung panahong yun, ang pare noon si Valentino, Padre Valentino na pare, sinuway niya yung kautusan na yun ni Claudio II na nagkakasal siya. Bagamat yun ay kautusan ng hari o na emperor, ay nagkakasal siya. Pero anong nangyari? Naalaman ng emperor na si Father Valentin ay nagkakasal. Kaya ang ginawa ni Claudio II, hinuli si Valentin at nilitis, at nung nilitis, napatunayan nagkasala at pinugutan ng ulo. Pero ano ba ang relevant noon? Bakit nagkaroon ng Valentine's Day? Ang mga Roma noon, sabi nga, kasi meron silang kaugalian na nanggagaling sa kanilang bayan na isang tinatawag nilang
Lupercalia. Ibig sabihin yun, para bagang piyesta. Piyesta ito ng mga Roma noon, yung panahon yun, piyesta nila yun. At yung piyesta ngayon, ang mga babae, tumatakbo sila na, hindi mo na yun. Magpapatay sila ng mga hayop at ang unang-una nila pinapatay para ihaalay ay aso. Aso. Noon, kita nyo, no? Yung aso pala, mas panahon yun, iniaalay nila ang aso. Ngayon, pag iniaalay nila ang aso, doon sa mga bagay na yun, ang nangyayari, yung mga pari, yung merong kutsilyo na merong dugo, ipinapahid nila sa ulo ng mga pari. Yun ang nangyayari. Ngayon, piyesta. Ang piyesta sa kanila ay February 13 to 15. Diba? Dito sa atin, di ba, may mga piyesta. 3 araw din, sinasabi natin, Antidisperas, Disperas, at saka kapiyastahan. Tama po ba? Yung po yung nangyayari noon. At yung immoral na ginagamit nila, ang mga babae, pag hindi magkaanak, ang ginagawa ng lalaki, hinahampas. Hinahampas ng latigo. Hinahampas ng latigo. Yung mga babae. At yun ang kaugalian nila, pagka ikaw tinamaan ng latigo, ang nasa isip nila, magkakaanak. Kita nyo, no? Magkakaanak. Nung panahon yun, pagka ikaw pinalo at tinamaan ka, kaya yung mga babae noon, pag hindi nanganganak, ay nagpapatama ng kahit masakit, okay lang. At yung meron doon silang kahon, na kung ikaw ay dalaga, lalagay mo doon ang pangalan mo, at pagkatapos bubunutin ng lalaki, at pag nakita, halimbawa si Joan, ang pangalan Joan Del Carmen. Ay, Del Carmen nga ba? Ano? Hindi pala. Kung lang po yun. Joan, kung sino yung lalaki nakabunot sa kanya, siya ang partner niya pamula December 13 hanggang 1 taon. Ganoon ang kanila. Pero sa atin, bilang isang Kristiyano, ano ba ang dahilan para i-celebrate natin ang Valentine's Day? Sino ba nagsa-celebrate dito ng Valentine's Day? Oh, ayaw tumaas ang kamay, ha? Wala. Okay, siyempre. Ngayon, una, ang kadahilanan na dapat hindi tayo magkaroon ng Valentine's Day, ito ay isang immoral na kaugalian ng isang mga pagano. Immoral. Yung Valentine's Day na yun. Yun yung ginagawa ng mga tao noong unang panahon, na hanggang ngayon ay dala-dala pa natin. At ang naging batayan niyan, si Saint Agustin, Saint Valentin, siya ang naging pari ng mga Valentino. Yun po. Kaya, kung ikaw isang pagano, dapat makita natin na hindi po dapat nating ginagawa ang Valentine's Day upang, halimbawa, marami pupunta sa mall, talagang yung mga, hindi naman masama Pero kung iyon ang iyong nais, na ang Valentine's Day ay para ikaw ay maging komportable doon sa iyong nililigawan at naliligaw ka o doon sa iyong minamahal, huwag nating gawin yun. Araw-araw, mga kapatid, ay Valentine's Day. Tama po ba? Araw-araw. Hindi po ngayong February lamang ang Valentine's Day. Araw-araw Valentine's Day. Kaya hindi mo dapat bigyan ng pansin ang kaugalian ito bilang isang Kristiyano. Kaya mamaya, pagkatapos po nito, yayayain ko na si Eva. Mag-date po kami. Hindi, biro lang po. Yun po yung mga kapatid, no? Dahil ito isang immoral na gawain na galing sa mga pagano. Pangalawa, salungat ito sa utos ni Yahweh. Tingnan po natin yung Deuteronomy 12:29 to 32.
Wala ba, pwede po ba makahiram ng Biblia sa inyo? Pasensya na po kayo. Yun, salamat po, Pastora. Napakabuti nyo. Deuteronomy. Deuteronomy chapter 12, 29 to 32. Okay, ganito po sinasabi. Sandali. Hindi ko pala mabasa. Pasensya na po. Mag-aantipara muna po ako. Kasi medyo maliit ng kaunti, pero nababasa ko po naman. Pero gusto ko, pag binasa ko, ay malinaw na malinaw. Deuteronomy, Kapitulo 12, versikulo 29 hanggang 32. Ganito po ang sinasabi. Kapag nagpalayas ka ng Diyos, napalayas ka ng Diyos, ninyong si Yahweh, ang mga tao ay lupaing iyon at kayo na nakatir doon. Huwag ninyong tularan ang kasuklam-suklam nilang gawain. Huwag ninyong alamin kung paano sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga Diyos nila. Baka gayahin ninyo ang mga iyon. Huwag niyong gawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, gaya na pagsunog ng kanilang anak bilang handog. Sundin ninyo mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan at babawasan. Kita nyo, no? Sinusunog pala yung mga anak at inihahandog. Yun yung karumal-dumal na ginagawa nila noon. Ano? Kaya salungat sa Biblia ang ginagawa natin. Kung itong Valentine's na ito ay binibigyan mo ng pansin sa iyong sarili. Pangatlo, salungat ito, maling uri ng pag-ibig. Bakit nga maling uri ng pag-ibig? Kasi nga, kung ikaw ay magulang at gusto mong iaalay yung anak mo, iaalay mo. Isipin mo, mahal mo ba yung anak mo para ialay lamang sa Diyos-Diyosan nila? Kaya yan ang sabi dito sa Deuteronomy na iniahandog yung anak nila sa Diyos-Diyosan. Sa atin naman panahon natin ngayon, hindi naman literal yan eh, no? Hindi na angkop yung mga kapatid. Hindi na angkop yan. Kaya hindi po natin bibigyan ng pansin yung mga bagay na yan dahil hindi pa angkop. Pero, tandaan natin mga kapatid, kung ito ay ginagawa natin para mapiplis lamang yung ating sarili, makasiya sa iyong sarili, dahil Valentine's naman, wala daw masama naman ginagawa eh. Tama? Wala naman eh. Pwede ko naman gawin to eh. Pwede. Bakit ang hindi? Kaya lang, tingnan natin kung ano ang motibo mo sa pagsunod dito sa Valentine's Day. Ngayon, dako po tayo sa ating, ito po ay konti lang trivia lang sa inyo mga kapatid. Dumako po tayo sa ating mensahe ngayong umaga. Alam natin ito eh. Sabi nga, pinakadakila ang pag-ibig. Tinalakay ni Pablo sa mga Korinto na ang kaloob na espiritual ay mahalaga sa bawat isa. Katulad ng pagpapayo, pangangaral, pagsalita na iba't ibang wika, yan ay napakalaga. Talagang nakakamangha-mangha ang mga bagay na yan. Pagkakaguluhan ka, pag ikaw halimbawa, nagpagaling ka na may sakit. Dahil yun siyempre, maraming tao na pag ikaw nagpagaling na may sakit, talagang gugumutin ka. Yung mga bagay na yun, ay meron pala mas mabigat, sabi doon merong mas mabigat na dahilan na kailangan yung kaloob na yung pagpapayo, pangangaral, pagsalita na iba't ibang wika, panguhula, pagpapagaling. Sabi ni Pablo, nakakahigit ang tatlong ito. Pananampalataya,
Ano ang sunod? Pag-asa at ang pag-ibig. Ito tinatawag na theologian ng mga scholar na ang tatlong ito ay nakakuha sa pagpapaunlad ng ating karunungan. Sabi nga, yun daw, panghuhula, pagpapayo, pangangaral, nakukuha natin ito sa ating karunungan, sa ating sarili, na pag-aaralan yung mga bagay na yon. Kung napag-aaralan ng mga bagay na ito, bakit yung pananampalataya ba, pag-ibig at saka pag-asa, napag-aaralan ba yan? Hindi po napag-aaralan ang tatlong yan. Bakit? Yun po ay rooted na galing sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbigay sa ating sarili. Hindi na po natin kailangang, tingnan nyo ha, nung kayo sinaran ng salita ng Diyos at sinabing manampalataya ka para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, pinag-aaralan mo ang pananampalataya. Di ba hindi? Dahil naroon na yung pananampalataya sa puso natin, sa pagkatao natin, kaya hindi na kailangan na ito'y pag-aralan katulad ng mga panghuhula, pangangaral, pagsalita ng iba't ibang wika. Alam mo nyo, ewan ko, kami ni Jer, tsaka ni Ebe, nag-seminar po kami doon sa Parañaque. Tinuruan po kami speaking of tongues. Speaking of tongues, tinuruan po kami kung paano gagawin. Kita nyo, ang speaking of tongues, napag-aaralan pala. Napag-aaralan pala yung speaking of tongues. Pagkatapos noon, ganun mga salita hindi ko maintindihan SS for sale, yung pala, ice for sale. SS for sale pala, ice for sale. Ito yung pinagkaloob ng Diyos sa bawat atin. Rooted na ito. Nakatanim na sa atin. Once na tinanggap mo si Kristo, nasa atin na ito, mga kapatid. Lahat ng tao ay meron ito. Kristiyano ka man at hindi. Kristiyano ka man at hindi, meron ka ng pananampalataya, meron ka ng pag-asa, at meron kang pag-ibig. Hindi po nawawala ito sa bawat isa atin. Kaya lamang, yung pananampalataya, at saka yung pag-ibig at saka pag-asa, dapat makita natin sa ating sarili kung kagano kahalaga ang mga bagay na ito. Una, yung pananampalataya. Sabi na, ang pananampalataya, ang pundasyon ng pagkakilala saan? Sa Diyos. Ito pala yung pundasyon natin ng pagkakilala natin sa Diyos. Kung ikaw pala mayroong faith, mayroong pananampalataya, ito yung pundasyon mo para makilala mo ng higit ang Diyos sa buhay mo, sa buhay natin, sa bawat isa atin. Kailangan maunawaan mo lamang ang kahulugan ng pananampalataya sa buhay natin. Tingnan nyo, sinasabi natin, yung John 3:16, manampalataya ka lang, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Diba? Sa episode chapter 2, verse 8 and 9, by faith. Diba? Ngayon, ang pananampalataya ay pundasyon ng pagkilala sa Diyos. Ito pinag-uugatan na relasyon ng tao at Diyos at sa lahat ng bagay na banal. Ito rin pala yung pinag-uugatan. Dahil sa pananampalataya na tuwid ang relasyon natin sa Diyos. Sabi sa Genesis 15:6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh dahil dito siya'y tinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Si Abraham noon, mga kapatid, hindi Abraham ang pangalan niya, Abram. Abram ang pangalan ni Abraham noon. Ngunit nung nakita ng Diyos si Abraham, isang matuwid na tao, talaga yung pananampalataya niya, napakita niya ng Diyos sa kanya. Dahil sabi niya, ialay mo yung aking anak. Ano ginawa alam naman natin ito, pero sasabihin ko na ulit. Inialay ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac. Nung papatayin na niya si Isaac, may nagsalita. Abraham, huwag mong gawin yan. At yung panahon na yon, yung Abram, naging Abraham.
Kaya, kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang katangian, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Kinalugdan daw ng Diyos si Abraham, hindi sa kanyang katangian, kundi sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ganun din tayo. Kung ano man itsura natin, kung ano man, hindi naman pastor, si pastor lamang ang kalulugdan dito ng Diyos, hindi. Lahat tayo, kung yung pananampalataya natin ay tama sa Diyos at tama sa sarili mo, yung pananampalataya ngayon ay magkakaroon ng kabuluhan sa atin. Magkakaroon tayo ng malapit na kaugnay sa Diyos dahil sa pananampalataya sa Kanya. Hindi ba nyo napansin mga kapatid? Pamula nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, natuto ka ng manalangin. Natuto ka magbasa ng Biblia. At nakikisalamuha ka sa mga kapatid mo sa Panginoon. Pero nung unang panahon, nung wala pa sa iyo si Kristo, yung pananampalataya mo ay hindi pa nag-uumapaw sa iyo, ano ang buhay mo noon? Wala. Di ba? Hindi, pagbubukas ng Biblia, hindi mo bubuksan. Ang tanong nga lang mga kapatid kung sa panahon ba ngayon, nagagawa ba natin magbukas ng Biblia? Kung ikay Kristiyano na? Nagpe-pray ka na ba? Alam ba nyo kahapon, yung discipleship training namin, quote-unquote lang mga kapatid sa mga disinipulo namin. Sabi ko sa kanila, pinagalitan ko Pag tayo ay kakain, kain na rin mamaya, pagkatapos kainan tayo sabihin natin, oy, halimbawa, Joseph, mag-pray ka. Sabihin, Joseph, ikaw na. Diba? Bakit ako? Ikaw na. Kita ninyo, mga kapatid. Yung ganong mga bagay na ibig mo sabihin na ikaw isang Kristiyano, yung pananampalataya mo ay tama, bakit pag pinag-pray ka, anong ginagawa mo? Tumatanggi ka. At sasabihin, ikaw na lang, hindi kasi ako marunong. Marunong ka, ayaw mo lang mag-pray. Tama po ba? Ayaw mo lang mag-pray. Baka sabi mo, ay kasi nakakahiya, baka ang prayer ko hindi maganda Hindi pwede yun mga kapatid. Wala namang pagandahan sa prayer Basta nasa puso mo, yung iyong pinapanalangin, magiging maayos at magiging maganda ang iyong pinagpe-pray. Hindi pagalingan sa prayer mga kapatid. Isang sentence lang o dalawang sentence, enough yun kung galing sa puso natin ang mga bagay na yan. Kaya dapat nakita natin, we are the put right with God because of our faith in Him. Kailan makita natin yung ating pananampalataya, dapat nasa Kanya talaga. Wala sa mga bagay na nakikita natin sa lupa, nakikita natin sa mga kapatid natin dito. Ang pananampalataya mga kapatid, sa Kanya lang tayo mananampalataya. Amen po ba? Parang ayaw nyo. Amen po ba mga kapatid? Kaya mahalaga ang pananampalataya mga kapatid. Bigyan natin ng halaga ito sa buhay natin dahil ito ay rooted na sa buhay natin. Nakatanim na ito. Nakatanim na ito mga kapatid sa buhay natin. Ang gagawin lang natin, exercise natin yung pananampalataya natin, aayusin natin ang ating sarili at yung pananampalataya yan ay gagawin natin sa ating makakaya bilang isang tunay na Kristiyano. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang pananampalataya ay napakahalaga. Pangalawa, mabilis lang po tayo ngayon. Pag-asa. Sabi doon, pag-asa ang focus ng pagkakilala sa Diyos. Yun. Dapat pala tayo nakapokus sa Diyos dahil ang pag-asa natin ay ang sino ang ating pag-asa? Diyos. Hindi yung katabi natin, hindi yung asawa natin, hindi yung kapatid natin, hindi yung mga tao nasa paligid natin. Ang pag-asa natin ay ang Diyos. Kaya ang problema, pag may problema tayo, halimbawa sa pananalapi, ano una natin pinupuntahan? Ang pag-asa namin ay sino? Nako, si Bombay. Iniisip natin kung sino ang pupuntahan natin para magkaroon. Pero mga kapatid, yung ganung mga bagay, yung pag-asa natin, una natin ang Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon pa yung iyong problema
ay malatas. Amen ba mga kapatid? Pag-asa natin sa Diyos. Sabi doon, ito ang masayang paghihintay sa gagawing pagligtas ng Diyos. Ito daw yung masayang paghihintay natin sa pagligtas ng Diyos. Dahil sa pag-asa, na pagtatagumpayan natin ang kasalukuyang pagsubok. Kung alam mo ang pag-asa mo, sa darating na panahon, makakasama ka doon sa langit, yung mga pagsubok sa iyo, baliwala yan. Bakit? Naroon yung pag-asa natin. Sa pagsubok na yan, na binibigay sa atin sa ng Diyos. Dahil sa pag-asa, tumatanaw tayo sa araw ng bukas na may kagalakan. Sino ba dito na hindi nagagalak sa kinabukasan na alam mo may pag-asa ka? Kaya pag alam mo may pag-asa ka, magiging masaya ka. Tama po ba? Hindi yung nalulungkot ka para ngaya. Sabi nga ng kapwa, kung ang problema mo suliranin, lagi mong iisipin, ay tatanda kang bigla, tutulong mo ka at ikaw ang kawawa. No? Kung ang problema mo ay lagi mong iniisip at hindi mo ibinibigay sa Diyos ang mga problema ngayon, yung pag-asa mo, wala. Wala ang pag-asa mo dahil yan ay hindi bukas sa iyong buhay pang araw-araw. Dapat tumanaw tayo sa araw-araw at ang bukas na may kagalakan. May kagalakan mga kapatid. Tanawin natin to yung bukas, yung pag-asa natin na may kagalakan. Hindi yun, lagi ka nakasimangot. Ano ba yun? Meron nga bang pag-asa ako? Hindi po. Ang pag-asa dapat hindi nahaluan ng negatibong kaisipan. Ang pag-asa, laging positibo sa mangyayari sa iyo ngayon, bukas at magpakailanman. Amen ba? Yun ang kailangan natin, yung pag-asang yun. Bigyan natin ng pagpapala sa buhay natin yung pag-asang yan. The focus of hope is eternal salvation. Ito dapat mag-focus tayo sa eternal salvation, mga kapatid. Pansamantala lang tayo dito sa lupang ito eh. Hindi naman tayo dito mananatili eh. Kailangan makita mo sa buhay natin, sa buhay ng bawat sa atin, yung salvation na pupunta natin, kay Christ tayo pupunta sa Diyos Ama doon sa langit. Alam ba ninyo, may tatlong bahagi ang langit eh. Yung una, dito sa mundo. Pangalawa, sa ulap. Pangatlo, doon sa langit. Yun po yun. Pag ikay namatay, at ikay Kristiyano, pupunta ka sa bosom of Abraham. Nakalagay sa Biblia, di ba? Sa Lucas. Kung mamatay ka na ikay Kristiyano, yung pag-asa mo, pupunta ka doon sa bosom at ni Abraham. Hindi pa sa langit. Hindi pa sa langit. Naroon ka pa lang sa bosom ni Abraham. Kaya nga yung mayaman na tumingala, Abraham, idutdut mo naman sa akin ang iyong daliri, sabi mo kay Lazaro. Dahil si Lazaro nasa bosom of God. Ang pangalawa, yung Hades, mga kapatid. Ang Hades ay hindi pa ito yung impyerno. Pupunta ka doon sa Hades, pero yung Hades na yun, magkakaroon ka na doon ng mainit, talaga mapapasok na hindi ka na mamamatay kung ano-ano nangyayari sa iyo, lalabas sa ilong mo, mga uod, mga ano, hindi ka na mamamatay. Yan yung Hades. Yan. At pagdating na si Jesus Christ, magkakaroon ngayon ng second coming. Lahat ng mga Kristiyano, namatay o hindi, isasama ngayon ni Jesus Christ doon sa Kanya sa langit. At doon, magkakaroon ng tribulation dito at si Satanas, iluluklok ni Jesus Christ doon sa impyerno. Wala na sa Hades. Wala na. Impyerno na ang punta. Kaya kung ikaw hindi Kristiyano, namatay ka ngayon, ang punta mo ngayon sa Hades. At pagkatapos sa
sa second coming, do sa paghuhukom, doon ka na magkakaroon ng hukom, lilitisin ka, pagkatapos, pupunta ka na sa impyerno. Kasama ka ni Nino? Ni Satanas. Yan po mga kapatid. Konting trivia lang po yun, pero dapat maunawaan natin ito. Kaya ang pag-asa natin sa Diyos, wala na sa iba pa. Wala na. Ibigay natin sarili upang yung pag-asa na yun na binibigay sa atin ng Diyos ay makita natin ang kahulugan sa buhay natin. Ang problema nga lang natin mga kapatid nakita natin yung pag-asa natin galing sa Diyos. Pero mamaya pagka dumating na yung mas matinding problema, yung pag-asa natin yun, nawawala na at nakikita na lang yung problema. Yung problema ang nakikita natin, hindi yung pag-asa. Kaya mga kapatid, dapat makita natin ang pag-asa ay sa Diyos lang, wala na iba pa. Amen po ba? Yan. Pangatlo po ay ang pag-ibig. Yan. Pag-ibig ang pagkikilos ng pagkakilala sa Diyos. Sabi nga ito ang maalab na damdamin para sa Diyos at kapwa. Ito ang nagpapayabong sa pananampalataya at pag-asa. Yun. Ang nagpapayabong pala sa atin sa pananampalataya natin at pag-asa ay ang pag-ibig. Ito ang nagpapayabong. Ngayon, tumitibay ang pag-asa dahil sa pag-ibig. Sabi nga, faith and hope will soon disappear. Mawawala. Pero, as long as love is there, faith and hope will remain. Hindi pala mawawala ating pananampalataya at pag-ibig. Pag-asa. Habang yung ating pag-ibig ay nasa ating sarili. Habang si Kristo nasa puso natin, yung hope at saka faith ay hindi mawala sa buhay natin mga kapatid. Kaya tandaan natin mga kapatid, pag-ibig lang ang susi ng lahat, sabi nga. Di ba may kantang yun? Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Wala na iba pa. Pag-ibig. Makapangyarihan ang pag-ibig. Love is powerful. Ito lamang maaring gumapi sa kasamaan, mag-aalis ng kirot at abdi sa buhay, at magpapanumbalik sa naglaho pananampalataya at pag-asa. Yun daw ang pag-ibig. Ito ang magpapayabong sa atin, maring gumapi sa kasamaan ay ang pag-ibig lamang. Bakit naisip natin ang pag-ibig lamang gagapi sa masama? Dahil si Jesus Christ ay nasa atin. Yung pag-ibig ni Jesus Christ nasa atin, kaya nagtatagumpay tayo kung anumang problema dumarating sa atin. Nagpapayabong ng ating pananampalataya at pag-asa, at ito'y maalam na damdamin para sa Diyos at sa kapwa. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot nga itong month of February, doon lang natin nakikita yung pag-ibig na pinadadama na ibang tao sa kanyang mga kapwa at sa kanyang mahal sa buhay. Sabihin okay na, magpapatatawarin ko na siya dahil month of pag-ibig naman ito, month of love naman ito, kaya patatawarin ko na siya. Hindi po ganun mga kapatid. Yung damdamin natin nag-aalab araw-araw sa ating pananampalataya at pag-asa dahil sa pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya maaaring mangyari ito sa mga makapangyarihan na mag-aalis sa kirot at di ng buhay at magpapalumbalik sa naglawang pananampalataya at pag-asa. Sabi nga ng philosopher na si Sophocles, one word free of all the weight and pain of life. The word is love. Yung pain na nag-aalis sa atin, ang word lamang isa lang, love. Love, love. Kaya kailangan makita natin pag-ibig ang kumikilos sa pagkakilala natin sa Diyos. Ang tanong, yung pag-ibig ba ngayon sa iyo, nasa sarili mo? Sagutin mo ito sa sarili mo ngayon. Yung pag-ibig bang yan, na-exercise mo na sa buhay mo? O palagi ka na lang galit? O palagi ka nakasimangot? O palagi na lang wala ka sa
wisyo sa buhay mo. Kahit ikay Kristiyano. Pero kung may pag-ibig ka, naroon na yung kagad ang answer ng mga kapatid. Yung hindi ka ibig-ibig, maiibig mo. Di ba? Yung hindi mo mabigay ng pagkakilala yung pag-ibig mo sa Kanya, maiibig mo yan dahil bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung nasa iyo si Jesus Christ, dapat ang pag-ibig na yan ay manatili sa puso natin. Manatili sa puso natin at wag nating babaliwalain. Ang hindi umibig, hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pinakamataas na kakayahan na pagkilala natin sa Diyos ay ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Kaya naman pala, minsan ang tanungin ni Jesus kung ano ang pinakamalagang utos, sinabi ni Moises, sa Marcos 12:31, ang ibigin ng Diyos ng todo-todo at ang kapwa ng tulad sa sarili. No? Pag-ibig pala natin dapat sa Diyos, todo-todo eh. Hindi hap-hap, hindi unti-unti. Dapat todo-todo. At yung pag-ibig natin sa kapwa, dapat maintindihan natin na yung pag-ibig na yon ang magbibigay sa atin ng maayos sa buhay natin bilang Kristiyano. Tingnan po natin uli yung 1 Corinthians sa 13 po. Kapitulo 13, versikulo 4 hanggang sa mga sumusunod. Dito po tayo magwawakas. Alam natin ito mga kapatid. Kasi nga naalala ko bago pa akong Kristiyano, tuwing hapon na itong ganito, linggo, meron kaming fellowship, mga kabataan. Ang tawag namin doon ay CYF, Christian Youth Fellowship. Pagkatanong, may CYF ba tayo ngayon? Yan. Sabihin ng leader namin, meron tayo CYF. At ang ginagawa namin doon sa CYF na yun, halimbawa, ngayon dito sa church, susunod, lalabas kami. Punta kami sa church, sa isang kapatid, at doon namin ginagawa. Yun yung mga bagay na nakita ko, na yung unang-unang narinig ko doon sa tagapagsalita namin, yung araw nga ng mga puso, ganito. Tuwan-tuwa ko noon dahil araw ng mga puso eh. Hindi pa ako malalim sa pananampalataya, bago-bago pa ako doon. Nakita ko yung binasa dito sa 1 Corinthians chapter 13. Sabi doon sa 4, ang pag-ibig ay matiyaga. Tanong, may matiyaga ka ba? Ha? Pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Maganda ba loob mo? Meron kaming pinsan nagkaroon ng tililing eh. Sabi ng doktor na nagagamot sa iyo, Clarita, ano ba yung nasa sa loob mo? Bakit kayo ganyan? Siyempre, mga bituka, sabi niya, mga bituka, abdo, ganon. Ay tinatanong ng doktor kung ano yung nasa loob niya. Ang sinabi niya ay mga bituka raw. Kita niya? Maganda loob. Hindi mainggitin. Wow, mainggitin ba tayo? Siguro, kayo makakasagot ito ha. Kung ikay mainggitin, sabihin mo, Lord, hindi na po ako magiging mainggitin. Ano pa? Hindi, mayabang. Yabang ka, brusko ka eh. Ha? Yabang-yabang mo. Pero wala ka naman palang binesa. Kay Floji. Ha? Sabi doon, mainggitin, hindi mayabang, ni mamagmataas. Ayan. Hindi nagmagaspang ang pag-uugali. May magaspang pa ba ang pag-uugali dito? Mga kapatid tandaan natin yung gaspang ng pag-uugali natin, pwede nating dalhin sa mga anak natin, kapatid natin, at sa mga mahal natin sa buhay. Yung gaspang ng pag-uugali natin.
yan ay makikita sa iyo pag ang anak mo, tinatadyakan mo, kinukurot mo, at sasabihin mo, ikaw bata ka, di ka nga dito. Magaspang ang pag-ugali mo doon, mga kapatid. Huwag na huwag natin gagawin yung mga ganung bagay. Hindi makasarili. Sino ba dito makasarili? Ayaw magbigay ng kung ano. Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ikaw ba'y magagalitin? Mapagtanim ka ng sama ng loob sa iyong kapwa. Sabi doon, hindi ito natutuwa sa masama. Hindi rin natutuwa sa... Minsan natutuwa tayo sa masama eh. Sa halip, nagagalak tayo sa katotohanan. Yan. Ang pag-ibig ay matiisin, ang pagtiwala, punong-puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Magtitiyaga tayo mga kapatid. Di ba? Kailangan natin magtiyaga hanggang wakas. Sabi doon. Matapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Tignan natin dito. Sabi doon. At lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Wala palang katapusan ng pag-ibig, mga kapatid. Hindi natatapos ang pag-ibig ng Diyos sa atin at hindi natatapos ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Hindi katulad ng iba, pag nakagawa na ka ng 3 bagay sa iyong kapwa, ayaw mo nang magpangatlo, pang-4, 5. Kasi, sasabihin mo, pambira naman to, palagi nila akong pinupuntahan, inuutangan, binibigyan ako. Hindi po ganun. Kailangan makita natin yon sa ating sarili. Kaya magsalita sa Diyos, titigil ang kaya magsalita. Kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Number 9 po. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi ganap ang ating kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit, pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsalitang pag-iisip at nangatwiran tulad ng bata. Ngayon ako'y meron ng sapat na gulang. Iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Ang tanong, asal bata ka pa rin ba ngayon? Pag nagtampo, di ba mga bata, alam mo niyo mga bata, madali magtampo pero biglang nawawala rin. Tama? Ganun dapat ang maging asal natin. Nag-isip at nangatwiran tulad ng bata. Ngayon mayroon na nga sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Kaya dapat, kung ikaw ay asal bata pa rin hanggang ngayon, iwanan mo na yan. Alam mo na, may Diyos ka sa puso mo eh. Alam mo, may Kristo ka na sa puso mo eh. Dapat mag-isip ka na makatwiran tulad ng bata. Ngunit ako'y meron sapat na gulang, iniiwan ko na ang asal ng bata. Kaya minsan sabihin mo, tandaan mo, asal bata ka pa. Meron ganun tao na matanda na nga naman, sasabihin sa'yo, asal bata ka pa. Di ba? Minsan nakikipag-agawan tayo sa bata. Di ba? Nag-aasal bata tayo, number 12. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan ng salamin. Subalit darating ang araw na lahat ay makikita natin ng harapan. Wow! Ngayon malabo pa raw eh. Para salamin na malabo. Pero pagdating ng araw, makita natin ng harapan. Bagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos sa pagkilala niya sa akin. 13. Samantalang mananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Kaya mga kapatid, itong month of February, pag ikaw doon ipinanganak noon, na ngayon, alam mo, ngayon, 29 ngayon, di ba? 29. 29 ngayon, meron 29 ngayon sa kalendaryo, di ba? Tama? February 29. Pag ipinanganak ka ng February 29, leap year, every 4 years ka magbe-birthday.
Bakit? Eh kasi yung 29 eh. Every 4 years lang lumalabas yan eh. Kaya pag pinanganak ng February 29, ang iyong birthday, every 4 years, hindi ka tatanda. 60 ka na, minus 4. Divide by 4, ilan? Kapatid, mga accountant dyan. 15. 15 years old ka pa lamang. Pero ikaw, sarili mo, 60 years old ka na. Ikaw ay uugod-ugod na, pero 15, 50 years old ka pa lang. Pero hindi yung mahalaga mga kapatid, ano? Hindi po yun. Ang 29 po, binigay ito ng Diyos sa atin. Hindi para baliwalain. Kaya lang ang tao po ang gumawa nito eh. Ang tao ang gumawa nito, ang pag 29, leap year kung tawagin, ngayon, yung mga babae, ay mga lalaki, huwag muna kayong maglalapit sa mga babae. Sabi niya, Pastor, bakit? Baka mapikot ka. Sabi pag leap year daw eh. Buwan ng mga namimikot. Kaya, Floji, huwag ka masyadong lalapit sa mga babae. Baka mapikot ka. Ngayon eh, araw ng leap year. Leap year ngayon. Kailangan makita natin sarili natin. Ang pag-ibig ang pinakadakila. Amen po ba? Amen po ba? May naintindihan po ba tayo? Nawa, ito pong tatlong ito, magkakaroon ng kabuluhan sa buhay natin. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang pinakadakila dito ay ang pag-ibig. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito sa kadakila mo sa amin. Pinakita mo po sa amin kung gaano kahalaga ang pag-ibig, ang pananampalataya at pag-asa. Tulungan po ang bawat sa amin, Panginoon, na yung aming pananampalataya ay magkaroon pa ng maraming pag-asa sa buhay namin. Pagkat alam na, Panginoon, kung may pananampalataya kami, may pag-asa kami sa buhay namin dahil sa pag-ibig. At ang pag-ibig na yan ang nagbibigay sa amin ng pananampalataya at pag-asa. Kaya salamat po, Panginoon. Patuloy pagpalain ng bawat sa amin. Alam na, Panginoon, na ang papalang espiritual ay natanggap namin mula sa iyo. Kaya po, Panginoon, muli binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.